Isang mapagpalang araw sa inyo, ating mga ka-good life. Calling all coffee lovers out there, no? Na nanonood, yung mga mahilig magkape. Para sa inyo po itong video na to dahil mag-unbox tayo at magde-demo ng Nespresso machine, specifically yung Essenza Mini at yung Aerochino 3 ng Nespresso, no? So, nagpabudol kami, may bundle si Nespresso. So, nitry lang namin at ito nga, i-unbox natin ngayon, no? So, mahilig kami magkape. We are coffee lovers, but not necessarily coffee experts, magkaiba po yun. So, ito yung box, no, ng Aerochino, tsaka yung Essenza Mini. So, again, mahilig kami magkape. Starbucks, Pick Up Coffee, Tim Hortons, o even yung 3-in-1, no, or kapeng Barako. So, pinapatulan natin yan. So, this time, medyo iba naman, medyo pasosyal lang konti. So, isang blessing magkaroon ng Nespresso machine at magkapag-try ng medyo fancy na coffee, no? Yung decapsule or pod, no? So, unbox natin. See you after the intro. So, ayan na nga, no? Ito yung website ng Nespresso.ph. So, Essenza Mini at Aerochino. So, ito na yung box ng Essenza Mini. So, kulay red yung kinuha naming variant. I think it comes in white and red, no? So, buksan lang natin yung box. So, dyan may mga konting sorts of instructions. Tapos ito rin yung parang may sampler kasing kasama, no, para matry mo kagad. May sampler siya ng 14 pods or capsules na kasama nitong Nespresso machine na Essenza Mini. So ayan na. So ito I think yung pangsalo pag nagde-drip yung coffee, no. Tapos yan yung plug. Ito yung sampler, no, na later bubuksan natin. Okay, so these are the usual safety manual, warranty, and other instructions. So, basahin na lang natin yan later. So, ito na yung actual machine. Yan, kulay red. So, yung kitang-kita here, yan, yung lagay niya ng water, yung source of water niya, no. So, ito yung pinakaharap niya. Dito kinakabit yung yung sasalo ng drip. Tapos maliit lang siya. Siguro mas malaki pa yung 1 liter na bottled water. So, dito nilalagay yung capsule or pod. Pag sinara mo, parang may ipit siya dun sa dyan, sa black na yan sa harap. Tapos dun dadaan yung hot water. So later pakita natin. Ito naman yung kasamang sampler. So free siya for the purchase of the bundle. Ayan, cute na mga kulay, iba-ibang flavor. May mga description kung saan siya galing. Sayang nga, no? At first glance parang walang Filipino sourced coffee dito, no? So baka in the future, or bili na lang sa non-Nespresso, kasi may mga nakikita rin kami na may mga Nespresso compatible na pods na binibenta ng ibang sellers, no? So maybe in the future ito try natin. So ito naman yung box ng Aerochino or yung milk frother nila, no? Or yung fancy na bumubulang milk na nilalagay mo on top of your drink. So it's Aerochino 3. So, I suppose may 1 and 2, no, na hindi na namin inabutan kung ano man yan. So, ito lang yung takip. Clear siya. So, kita mo habang nag-froth yung milk inside. Tapos, tingnan natin yung loob niya. So, sa loob niya, ayan, may maliit na circular na may spring. So, I assume umiikot yan pag binuksan, tas yan yung magpapa-froth doon sa milk, no. May ibang Nespresso machines na naka-built-in siya
Pero parang medyo mahal kasi and then naisip ko, hindi naman siya laging gagamitin. So, hindi ko na lang siya biniling built-in. Anyway, naka-bundle ito nung nabili namin. Tapos, may less pa sa price, no? Kasi 11.11 siya, no? So, check nyo na lang yung website, no? So, yan. Yung, again, yung pangsalo ng water or yung drip ng coffee in case walang baso or umapaw. Yan. Diyan kinakapit, no? Kasi ito naman yung water container niya. So, may instructions naman dito. Parang ibubukas mo muna yung lid. Tapos isasalpak mo siya doon sa slot na yun na parang alkansya. Tsaka mo siya isasara. So, para kumabit siya na sturdy. Ayan, so parang ayan. Tapos syempre inugasan muna namin. Take note lang, bilog yung saksakan niya. So need yun ng adapter. Tapos ito pala, napupull out pala yan. Doon nade-deposit yung pods kapag nagamit na siya. So again, here's another look dun sa sample pods. Hindi kami expert, no? So hindi namin alam kung ano-ano yung mga ano na yan. Mukha silang fancy lahat. So nag-try lang kami ng dalawa. So sa piece of instructions, saksak mo syempre. Tapos mamimili ka dito sa maliit na glass or sa malaking glass na ano. So briefly, yung maliit is espresso. Around 30 to 40 ml siya. So, mas concentrated. So, mas small yung amount. So, parang siyang shot, no? Kung tutusin. Tapos, yung bigger glass na symbol on the bottom is tinatawag na lungo, no? Or in Italian, it means long, no? So, lungo, basically, it uses the same pod, pero it adds more water, no? Parang around 110 ml. Hindi ako nagkakamali, no? So, parang if you need a shot na mas concentrated, then maybe it's the espresso that you should press. Pero kung lungo yung gusto mo, it has more water. But in terms of caffeine, sabi lang sa Google, no, again, we're not experts, it's the same thing kasi nga inubos na yung pod eh. So yung laman ng coffee na yon, inubos niya, it's more concentrated lang kung espresso. Pag lungo, mas may water siya, no? Sabi rin sa Google, yung pod is ideally used once lang, no? So, pag nagamit na siya, yun lang, tapon na siya. Pero, kung gusto mo pa siyang ulitin, pwede mo pang i-press yung brew within 30 seconds para maglalabas siya ulit ng coffee using the same capsule. Pero, syempre, mas na yun, mas hindi na ganun ka-concentrated or hindi na ganun katapang yung coffee niya. So yan, dyan nyo ilalagay yung pod. Tapos pag ginano nyo, sinara nyo yung parang itutulak siya pa, so babubuksan siya. So yung pod, hindi nyo siya kailangang tanggalin yung takip, no? Hindi siya parang jelly is na ipipeel off nyo. Ilalagay nyo siya doon na may na may takip. Tapos siya na yung machine na yung bubutas. So ayan na, lungo yung pinili namin. So yan, medyo mas voluminous. Tip ko lang, lagay nyo na kagad ng baso, no? Bago nyo pa ipindutin kasi syempre baka pagpindot tas walang baso, sayang. So pag binuksan mo ulit, automatic malalaglag yung used na pods, no? So kung gusto nyo pa siyang i-rebrew, pindutin nyo muna ulit bago nyo buksan. Ito naman yung milk frother. Ayan, may indicator din ng max, no? Depende kung gaano karami yung kailangan ninyo. So fresh milk yung nilagay namin dito. Tas one press red, iwa-warm na yung milk na froth, no? Sabi sa manual, if you long press, blue yung lalabas, tapos cold, fresh milk froth yung gagawin niya. Hindi ko pa lang na-try yung yung cold, no? So this is warm. So ayan, mabilis lang, siguro less than a minute. Natapos na siya. And then clear yung takip para kita nyo kagad, no, kung ano na itsura niya. So ayan, ibubuhos natin dito sa freshly brewed coffee. Ayan, medyo froth na siya. So, diba? Fancy. Ayan. Hindi lang pa magbuhos. So, kumalo siya kagad, no? So, here's another shot. This time, yung naman. Ayan, medyo nasa taas pa yung froth. So, yun lang. Ganun lang siya kadaling gawin. In the coming days, we'll try different types of pods, I suppose. Tapos, may mga
nababasa pa ako na yung may mga pods na specific for Lungo. Pero ako, depende na sa inyo. Kung gusto nyo matapang, edi espresso nyo siya, pero Lungo yung pod. Or vice versa, no? So, depende na lang sa inyo. Basta kami, kung ano yung masarap sa timpla namin, yun yung bet namin. So, yun lang. Hope you enjoyed our brief unboxing and demo of the Nespresso, specifically Essenza Mini and the Black Aerochino 3. So, thank you mga ka-Good Life and enjoy your coffee.